Mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Ito pong hawak ko na ito ay glow plug. Dito pong engine, itong GD engine, itong Toyota pickup po na to. No? Itong Hilux. Nagka-problema yung kanyang glow plug. At sinasabi nga sa scanner, yung sa cylinder number 4, yung glow plug number 4, ay hindi gumagana, kaya naka-check engine. So matagal na panahon na ginamit-gamit ito nung may-ari na may problema, check engine. Ang hindi niya alam, putol na pala itong glow plug na to. Ayan, putol na po yan. Oh. Ha? At yung pinagputulan nito, mga kapatid, naiwan doon sa loob ng cylinder habang ginagamit niya. Ito po ay nakatatlo na kaming ganitong issues na katulad din ito na naputulan ng glow plug. Yung last na nagpagawa sa amin na Toyota Innova, nung naputol yung glow plug dahil nga may sira, tinatanggal namin, ayaw siyang matanggal, sobrang hirap tanggalin, naputol na siya doon sa loob. Hindi na namin pinauwi yun. Pinagdesisyon namin yung may-ari na kailangang iangat ang cylinder head. Trainee, kunin mo yung isang ganito, yung nando sa loob. No? Kasi pag naputol po ito, yung pinagputulan yan, matigas na metal din to na makakasira doon sa piston, makakasira doon sa cylinder. Dahil habang nag-aakyat pa ba ang piston mo, para niyan dinidikdik ngayon itong kaputol na parte nitong glow plug na to. At tignan niyo po ang nangyari dito sa cylinder head. Yung pinagputulan po, no? Ito yan oh. Yan, ganyan siya kahaba. So yung portion na to ang naputol. Ito, tignan yung nangyari dito oh. Naputol siya, bumangga na dito, ayan oh. Dinikdik yan eh. Ayan, tignan niyo yan oh. Oh, nahukay oh. Pero dapat walang hukay yan, nakatulad nito. So ito nahukay. Kaya kung mapapansin niyo, ayan, sakto siya riyan oh. Tapos, nag-akyat baba pa yung yung piston natin. Ito, tignan nyo pa, ito pa, ayan oh. Ayan oh, yan yung mga tama ng yan, ng pinagputulan. Ito. Oh, dinikdik siya sa ibabaw ng piston. Kaya ngayon ito, nagkaroon na rin ng blow-by kasi malamang itong portion na to ay umipit naman diyan yung ilang fragments, no, yung mga nadurog dito sa ilalim nitong barbula. Kapag iyan ay buo, ayan, ganyan po siya, no? Dito, nandito siya sa portion na yon, dapat nakaganito siya. Ngayon, ito naman ay para sa number 3, kaya namin tinanggal to. Ngayon, itong number 4, nung tinanggal namin, putol na. Kaso ang malungkot dito, mga kapatid, blow-by na rin po talaga itong makina. Napakahaba po nung guhit na to sa liner. Nagkaroon na siya ng guhit dyan. Ayan. At maging itong cylinder number 2. Ikutin natin ha. Ito, pakita ko sa inyo. Dito po, ang tindi na rin ng tama, oh. Nung liner natin, oh. Ang gaspang. Ayan, oh. Tapos, doon din sa ibabaw, nung piston number 4. Ayan. Ito po, yung mga, ayan, oh, na-damage tong portion na to kasi nga dumikdik to dito sa naputol sa glow plug. Kaya ito pong engine ay talagang due for general overhaul to dahil yung mga liner niya, itong ang tindi ng guhit nito. Ito rin meron, saka dito. Yan, talagang may damage na po. At kaya naman po ito ay nag-blow-by na rin po ng tuluyan. Ang lakas po ng talsik ng langis nito sa engine. Kaya dito makikita nyo yung portion na yun. Oh. Ayan, oh, pagbababa yung piston, oh, tingnan nyo. Ha? Ayan, tingnan nyo yun. Oh. Grabe to. Oh. Ayan, oh. Ay, grabe. Ang gaspang. Ha? Kaya ba i-zoom in, Glenn? Oh. Sobrang gaspang. Hindi talaga pwede. Kaya ang lakas ng nito ng talsik at usok sa dipstick eh. So ito po, para dun sa may-ari, kung mapapanood nyo po ito, kailangan yung makipag-usap ulit sa amin kasi ang nakita namin sa inyong engine ay talagang due for general overhaul. Ibababa po natin ang makina nito. Sabi ko sir, ano pangalan mo sir? Mark. Mark. Yung kahapon pinag-usapan natin, mark my words, nagkatotoo. Sir, ano ba nangyari doon? Bakit pinabayaan mong may check engine? Eh hindi mo alam kung ano yung naging error. Actually, ang ko dyan talaga, dahil yung una kong pinagawan, yung walang scanner kasi sila. Walang scanner. Yung supposedly airbag yung tinuturo nila kasi nga yung Nabangga ka? Nabangga ako. Oo. Airbag yung tinuturo. So,
pagka binabalik ko doon, palagi yung tinuturo nila. Sasabihin airbag. Airbag. O, kasi Dahil sa nabangga. airbag, parang normal daw yun kasi dahil sa Oo. na lumalabas yun dahil sa airbag. Sa airbag. Yun namang airbag, talaga may sariling ilaw yan eh. Pag yan ay nasira, yung icon na yun na parang bilog na ganon, tapos may tao, yun yung sa airbag. Hindi totally pag yun nagka-problema, may check engine ka. So ibig sabihin, ibang bagay talaga yung check engine. Ay mga kapatid, ito po yung may-ari nung si Sir Mark, yung may-ari nung Hello po. Hilux na nandun na talagang diretso overhaul na tayo, general overhaul. Ibinabalik mo dun sa shop, wala silang scanner. Nalinti ka na, no? Oo. Tapos, di ba yan, bangga ako. Siyempre, bumili ako ng pyesa sa Banawe, yung ibang Doon ako bumili. Tapos yung natanungan ko yung naiirita ako doon sa ilaw. nag-pop up ng ilaw ng ng airbag. Airbag. Hindi yung check engine, ha? Pero at the same time, may nandun din yung check pero engine. Pero yun yung tinuturo niya. Oo. So, sabi ko, paano? Dinagano ako doon sa Banawe. Sabi, pwede rin bypass yun. So, parang gusto ko kasing maihiwala yung airbag doon sa check engine. Oo. So, kaya sabi ko, sige, try ko doon pa, Oo. So, doon sa Banawe, yung niwalay nila, ayun, nawala yung icon na airbag. Yung icon, nawala. Tapos, pero nandun pa rin check engine. nawala din. Oo. Sandali lang, mga 2 days, tapos bumalik. Bumalik. Tapos, yung last week yun. Tapos, bumalik ulit ako nung Monday. Sabi ko, bumabalik. Sa Banawe? Sa Banawe. Bumabalik. So, sabi nila, iskan natin. Kasi baka na hindi na sa airbag yan. Ayan na, yung scan na yan. So, kasi in-scan meron na nila silang doon. scanner May sa scanner Banawe. sila doon. Tapos, Tapos doon nga sa, nung in-scan, ay nga, lumabas na yung in-scan nyo dito, lumabas na sa kanila. yung Kaya na-scan lang namin naman, dito. ayoko naman magpagawa sa Banawe. Sabi ko, masyadong kasi malayo yung sa Banawe, matagal. Oo. Sabi nga, hanap ako ng malapit sa amin. Oo. Ayun. Sa amin, sa atin, dyan. Sa atin. Magkapit-bahay lang tayo. Na merong Oo. scanner din. Kasi parang second, i-scan. So, ganon. Dito, may mga kaibigan rin naman ako nagpagawa na rito sa inyo. Oo. Sabi nga, tsaka na yung sinasabi rin ng bayaw ko. Sabi ko, sige, punta ko dito. Yun. Kaya na, kahapon yun. Tapos magkakilala pa kayo ni Russell, engineer. Yan, nung nakita ko kahapon na umaga yon, nag-usap na kami ni Sir. Sinabi ko na yung mangyayari. Sinabi ko na sa'yo. Pinakita pa kayo pictures, di ba? Oo. Na possible, ganon. Yung sa Everest, ganun din na nangyari. Tapos yung sa Innova, sabi ko nga, 3 na yan na na-experience namin. Pagka ganun ang nakita namin, sinasabi na namin doon sa mga may-ari na kailangang i-pull down yung cylinder head. Dahil nga yung naputol na yun matibay na metal yun Kasi glow plug nga yun, talagang nagbabaga yun. So matigas na metal yun. Yung naputol na yun, kapag yun ay naiwan sa loob ng engine, ayan, yung nangyari nga sa makina mo. Ang problema, nung nadurog siya, so fragments, mga bubog, parang ganon, sumingit doon sa piston, sa gilid. Yung pagsingit niya ngayon sa piston, babaakyat yung piston, naging parang grinding compound siya na magaspang. Ginrind niya ngayon yung piston, yung liner mo. Pati yung piston tinamaan. Doon sa cylinder head, hindi naman siguro makaka-apekto yon dahil i-replace naman natin kung meron mang konting uka yun, hindi makaka-apekto. Ang mahirap kasi kung bibili pa tayo ng cylinder head, mas lalong mahal. So ang nangyari ngayon, general overhaul tayo. Ang problema doon, nakapagtanong ka doon sa shop na walang scanner, kaya napaka-importante na scanner, saka yung experience. So itong vlog na to, doon sa ibang mga nagkaroon na ganitong problema, once na mag-check engine at sinabi, glow plug, sinabi ka agad nung scanner, pa-check up nyo kagad yan. Kasi pag naputol yung, katulad nung nangyari dito, wala na. Isa pa sigurong lesson para sa inyo na rin. Sa experience kasi yung mga yung pinupuntahan ko shop, experience naman yung mga tao doon Ang isa ko siguro talagang doon is yung hindi nila, wala silang scanner. Ayun, kasi pagka yung pinaka parang hula-hula lang to experience. Yun ang mahirap. Yun yung mahirap sa sa mga hindi nag-scan. Yun talaga yung... Kasi kung pag pinandar mo engine mo, wala ka masasabing nung umaandar, akala mo normal. Normal naman siya. Kaya lang malakas lang yung talsik Ang pinaka... ba't ko siya dinala rito? Dahil nga doon may check engine. Tapos,
may pumapatak na langis doon sa garahe ko. Oo. Ayun, sabi ko, naiirita na rin talaga ako. Sabi ko, Oo. kailangan ko na to. Sa akin naman, napupunasan naman, kaya tas okay naman. So, observe ako ng observe hanggang sa tumagal. Tumagal na gano'n nangyari. Kasi sinasabi sa akin, ano yan, ganyan, parang, ayun daw, sa airbag, ganyan. Kaya ayun, dapat nga, papapalit na ako ng airbag. Ganun yung nagiging ano ko na, pag babudgetan ko ng airbag ko. So kung yung unang shop na iniskan yan, at nakita most nga nilang glow probably, plug, siyempre pag sinabing glow plug, tatanggalin mo yung glow plug. Mm. Pag tanggal mo ng glow plug, uy, putol. Alam mo na ngayon. Alam na kagad. Hindi ka na magtatagal. No? Yun yung talagang pinakamalaking parang lesson kasi meron na nga, yung sayang yung technology, hindi nagagamit. Kaya nga eh. Tapos dahil lang sa glow plug na magkano lang ba yan, sabihin mo 2,000 pesos isa. Di ba? Tapos gagastos ka ngayon ng 100,000. Aray ko. Hindi naman eh, engineer ka naman eh. Nasa construction Hindi business. ba ako engineer? Nasa construction business ka naman. Pero DPWH ka ba? Hindi po sir. Ay, biro lang. DPWH. Sorry to. Huwag kang magkakamali. Disciplined person working honestly. Ayun. So yun mga kapatid yung walang scanner ng mga shop, dapat mag-provide kayo kasi yung ganong natsambahan to, glow plug, simpleng glow plug ang simple lang sira. sana. Hindi na-scan. Kasi sa mga maliliit na shop, pagka na-scan nila glow plug, tatanggalin kagad nila yung glow plug. Kita kagad yung kumiputol doon. Walang scanner kasi. Walang scanner. Tapos ang sinasabi yung, yung airbag. Yun ang sinasabi nila. Kaya yun, naniwala ka naman na ganun, all the while. Tapos, ayan na, nangyari. Tapos, obserbahan mo muna. Obserbahan. Hanggang tumagal. Ayun yung naging reason talaga. Sabi ko nga doon sa vlog ko doon sa pinakita natin kanina, sabi ko nga, yung Innova, yun talaga issue niya. Nakadalawang balik pa yun, Cavite. No, bumalik ulit sa amin, ganun pa rin daw, umiilaw pa rin yung check engine kasi nga, yung glow plug talaga may problema. Kaso, hindi matanggal. Natatakot kaming tanggalin dahil pag naputol nga, yun nga ang mangyayari. So, nag-ano naman yung may-ari, sige, kahit maputol yan. Diba? Kasi nga, dalawang balik na siya. Tinanggal namin, naputol. Sabi ko, sir, wala na tayong choice dyan. Naiwan yan sa loob. Kung papaandarin mo pa ngayon yan, hindi natin alam kung anong mangyayari. Buti na lang, nung naiwan, nandun pa yung tip sa dulo ng cylinder head. Hindi pa siya talaga nahulog. Pero break na siya. No, putol na siya doon pa lang. So nakaligtas yun. Nakaligtas siya. Oo. Sa akin, durog na eh. Sa'yo, durog na. Ikot doon sa Yan. Wala tayong magagawa. Lesson. Wala tayong magagawa. Talaga, Ganun lesson talaga. talaga. Kaya mo yan. Dalawang project lang yan. Mga kapatid, itong mga GD engines ng Toyota, prone sila sa napuputulan talaga ng glow plug. Kaya pag nagkaroon ng check engine ng inyong mga GD engine at pina-scan nyo, at ang na-scan nga ay may problema, yung glow plug number 4 or kahit saan mang mga glow plug dito, medyo kabahan na kayo. Baka ganito rin ang issue nun, ginagamit-gamit nyo pa, pinabayaan yung nakailaw yung check engine, at yun nga yung glow plug issue o problem, ganito po mangyayari sa inyong sasakyan. Baka mapunta po kayo sa general overhaul. Mga kapatid, maraming salamat. Magandang gabi po sa inyong lahat.